April 24, 2008, in Bloomingdale, Florida. Ilang linggo bago ang high school graduation. Ilang araw bago maglakad si Queena sa stage, mag-aral sa college na may full scholarship at magsimula ng bagong chapter ng kanyang buhay. Pero sa labas ng Bloomingdale Regional Library, may isang trahedya that was about to unfold. Ito ang kwento ni Queena Fu. An 18-year-old young woman na nabaliktad ang mundo at nasira ang buhay dahil sa matinding violence. Si Queena Fu ay hindi lang simpleng estudyante. Siya ay isa sa mga top achievers sa kanyang klase. A promising young woman with big dreams and bright future. Active siya sa kanyang school. Parte siya ng student council. Naglalaro siya ng sports katulad ng volleyball at soccer. Nag-volunteer din siya sa kanyang community at nagkaroon ng full tuition scholarship sa University of Florida. Ang sabi ng kanyang mga kaibigan at kapamilya, si Queena daw ay cheerful, driven, kind-hearted, and a future leader. Pero noong April 28, 2008, everything changed. Nang gabing iyon ay kailangang ibalik ni Queena ang mga libro na hiniram niya sa local library. Ipinark niya ang kanyang kotse sa labas ng library habang hawak ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang best friend na si Rachel habang naglalakad papunta sa entrance ng library. Ang pag-uusap nila ay normal noong una, katulad ng everyday talk sa pagitan ng dalawang teenagers. Pero may biglang nag-iba. Habang nag-uusap ang dalawang teenagers, bigla na lang narinig ni Rachel na sumigaw si Queena. At pagkatapos ay katahimikan. Naputol ang tawag at nag-alala si Rachel. Kaya ang ginawa niya ay tinawagan niya ang kapamilya ni Queena at pumunta sila sa library. Pagdating nila sa library, ang una nilang nakita ay ang kotse ni Queena. Bukas ang pinto, ang kanyang basag na cellphone ay nasa kalsada. May mga droplets ng dugo na makikita sa kalsada. Sinundan ng mga kaibigan at kapamilya ni Queena ang mga droplets na ito. Napunta sila sa likod ng library. Sa damuhan, nakita nila si Queena. She was badly beaten. Marami siyang kagat ng langgam, unconscious, at halos hindi na humihinga. Agad silang tumawag sa 911 at dinala sa ospital si Queena. Doon natuklasan ng mga doktor ang tunay na nangyari kay Queena. Had been brutally assaulted, viciously beaten, and left for dead behind the library. Dahil sa assault ay nagkaroon ng severe head trauma si Queena at dahil dito nagkaroon siya ng brain damage, paralysis, blindness, at loss of speech. At hindi na siya makakalakad o kayang alagaan ng kanyang sarili habang buhay. At just 18 years old, Queena's life as she knew it had ended. Buhay siya, pero lahat ng kanyang pangarap ay nasira na. Na-shock ang buong komunidad sa tahimik na community ng Tampa Bay. Hindi makapaniwala ang mga tao nang may ganitong kabayolente na nangyari sa kanilang local community. They were horrified. Nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis
para malaman kung sino ang taong responsable sa pag-atake kay Queena. Sa mga ebidensyang nakalap nila, may isang suspect na itinuturo ang mga ebidensya. A teenage boy named Kendrick Morris. 16 years old lamang siya ng mga panahong iyon. Nalaman ng mga pulis na ang suspect ay may history na ng karahasan. May DNA at fingerprints na nagtuturo kay Kendrick bilang salarin. Lumabas din na sangkot siya sa isa pang matinding krimen bago pa ang nangyari kay Queena. Ibig sabihin, hindi ito aksidente. May pattern, may history, at malinaw na may pananagutan si Kendrick. Noong 2011, nahatulan si Kendrick ng 65 years na pagkakakulong para sa kanyang pang-aabuso at pananakit kay Queena, pati na rin sa isa pang biktima. Dahil minor de edad si Kendrick noong nangyari ang krimen, nagkaroon pa ng appeals at legal challenges. Pero sa kabila ng lahat, nanatili siyang nakakulong. Hindi nito maibabalik ang dating buhay ni Queena, pero kahit paano ay may hustisya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagsimula naman ang tahimik pero napakahirap na laban ng pamilya ni Queena. 24/7 na pag-aalaga ang kailangan ni Queena. Mayroon siyang therapy araw-araw. Walang pahinga. Ang nanay ni Queena ang naging full-time caregiver niya. Isinakripisyo ang sariling buhay para alagaan ang kanyang anak. May mga araw na puno siya ng pag-asa. May mga araw naman na puno ng sakit at luha. Pero hindi sila sumuko. Isinulat pa ng ina ni Queena ang isang libro tungkol sa pinagdadaanan nila. Isang kwento ng pagmamahal at tibay ng isang pamilya. Isa sa mga pinakamasakit na parte ng kwento ni Queena ay hindi niya na mararanasan ang JS Prom. Isang simpleng pangarap ng halos lahat ng teenager. Pero makalipas ang 9 na taon, gumawa ng paraan ang kanilang community. Tinupad nila ang prom na hindi niya na mararanasan. Meron siyang gown, bulaklak, at music. Hindi na siya ang dating Queena. Pero sa gabing iyon, ipinakita ng mundo na mahalaga pa rin siya, na hindi siya nakalimutan. Ang kwento ni Queena Phu ay hindi lang tungkol sa krimen. Ito ay kwento ng pangarap na ninakaw, buhay na binago, at pamilyang patuloy na lumalaban. Isa rin itong paalala kung gaano kaimportante ang safety, lalo na sa kababaihan. Isang paalala kung bakit may mga salitang, "Text me when you get home." Si Queena ay minsang naging academic star, a full college scholarship recipient, and a hopeful teenager. Pero dahil sa isang taong bayolente, her life took a turn no one could have predicted. Hindi na siya makakalakad, makakakita, o makakapagsalita katulad ng dati. Pero ang kanyang courage, ang kanyang resilience, at ang pagmamahal na nakapaligid sa kanya will ensure na ang kanyang kwento ay hindi kailanman makakalimutan ng nakararami.